Okay, diretso tayo when it comes to this, no? This is for Bongbong Marcos, pero hindi to bias, guys. Okay? Hindi to para ipagtanggol siya or siraan. Kasi ito ay pagbasa lamang sa kanyang enerhiya. Mga issue na kinakaharap niya, ano ang nilalaman ng utak niya, at puso niya, at ano ang totoong nangyayari sa likod ng kamera. Oo. So, kung gusto mong real talk na based na vibes ng universe at sa totoo, so sa nararamdaman ng tao, ng mga tao, so ito na yun, this is for you. Para ito kay Bongbong Marcos. Okay. Ang dating ng energy ni BBM ngayon ay parang siya ang nakaupo sa trono, no? Pero it doesn't mean na siya yung nakaupo, no? Pero hindi siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Kumbaga, there is someone who is controlling it behind the scene or behind the back. So may ibang gumagalaw sa likod ng desisyon niya. But in the public, pinapakita na siya yung leader. Okay? Pero may mga senyales na hindi siya, kumbaga, hindi siya yung buong kumukontrol dito. So, just like the emperor, no? Parang hindi siya, para siya yung hari, pero hindi niya talaga hawak ang corona. So, kumbaga, siya yung presidente natin, but it doesn't mean na siya yung kumukontrol, who is doing the decision making at all. So, there is someone na nakaback up or may tao sa likod dito. Okay. Sobrang bigat na ng mga responsibilities niya, no? Parang pinipilit niya ring pasanin lahat ng mga problema. Especially when it comes to the last administration. Pero hindi niya kayang ayusin lahat. Oo. Actually, he is tired pero pinipilit niyang kimkimin, so deep inside it's not easy for him, hindi niya kaya. Kaya kahit ayaw niya, kailangan niyang magmukhang matatag. Just just in public na makikita na matatag siya, he is doing good, he is okay. But deep inside, he is not. Okay, o see? Marami siyang ginagawang hakbang pero walang malinaw na direksyon. Actually, we see it also in the news. Question natin yung lahat. Kasi medyo weirdos if you notice lang, no? So, may mga biglang desisyon na parang hindi pinag-isipan ng maayos. So, makikita mo din yung result dito. We see it in our naked eye. So, marami ang nagsasalita para sa kanya, pero hindi lahat totoo o malinaw. Kaya, hindi sabay ang salita at action. Kaya, ang nangyayari, question mark pa rin. So, walang resolution na nangyayari. Walang solusyon na nangyayari pagdating sa mga problem. So, kaya kahit ng tagal ng problema, hindi pa rin na-resolve kahit hanggang ngayon. See? Hindi niya ramdam ang tunay na sitwasyon ng ordinaryong Pilipino, guys. Kasi mayaman siya eh. Hindi siya galing sa mahirap. So, parang malayo na siya sa masa. So, ang hirap ng tao, no, kana hindi niya nalubos nakikita, unaw-unawaan. Kasi may selfishness nangyari. So, kaya maraming naiinis kasi para wala siyang empathy o malasakit. Even in the news, we see it. No? So, anything they say, lahat kasi may kinokontrol to eh. So, he is not using his heart or anything when it comes to it. Wala siyang nararamdaman for ordinary people. But for mga mayaman, yes, he has. And may mga sekreto issue na unti-unting lumalabas, no? Kasama na rin rito ang mga kaso tulad ng mga nawawalang sabungero, guys. Mga usaping hindi masagot ng diretsyo ng gobyerno. Yes, so hindi na ito kayang itago ng mga nasa kapangyarihan kasi we're seeking justice. At kahit pilitin nilang linisin, ramdam ng mga tao na may tinatago. Ganun yung nangyayari dito. Okay, no? So, puno ng kalituhan, no? Pagtatakip, at paglilinlang. Discard. Pinapakita dito. Hindi malinaw kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagmamanipula. Kasi may isang malaking tanong eh. Kumbaga, Mark kaso, alam yun, kaso ng sabungero eh. Kumbaga, nakamarka na yun. So, bakit hanggang ngayon walang linaw? Nakamark yun sa atin. Until now, yung mga missing, wala pa rin justice na kukuha. Parang mas pinili, mas pinili pang manahimik kaysa managot.
Ganun yung nangyayari. Pero may pinapakita sila sa media just to, just to get our justification or satisfaction na, okay, they're still working on, but deep inside, they are not literally doing it. So, may mga desisyong hindi patas o hindi pantay ang trato sa tao. Oo. So, yung mga may connection, ligtas. Yung mahihirap, walang boses. Ganun yung nangyayari. So, mga nawawalang sabunyaris din, na hindi man lang ginalaw ang hustisya nila. So, tila pinipili ng kung sino ang bibigyan ng katarungan. May mga news tayo nakikita, pero unresolved pa rin. Question pa rin. Ganun yun, no? Hindi pa rin nakikita, si ano talaga to, ganyan. Wala. Okay. Meron ding dito, may hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanyang grupo o mga kaalyado. So, may mga dating kasama na ngayon ay may sariling agenda. And hindi lahat ng nasa paligid niya ay totoo sa kanya. So, may nag-aaway na na ang mga dapat ay kakampi niya. So, may pag-aaway na nangyayari dito. So, may gulo behind the group or behind sa circle niya. Especially in his inner circle. Marami si mga sumusuporta sa kanya ngayon ay nadismaya. Which is true. Ang dami. So, hindi yan ipagkakaila. So, parang tinaga sa likod ang tiwala nila pagdating kay Bongbong. So, umasa sila sa pagbabago, no? Pero parang lalo lang lumala ang sitwasyon. Oo. Marami ang nagsasabing, akala ko iba ka. Pero, pareha ka pala ng iba. So, maraming nabudol. Okay. Para wala siyang gana o interes sa trabaho niya bilang presidente. So, ginagawa lang ang dapat gawin pero hindi galing sa puso. Kahit na may mga pagkakataon siyang gumagawa ng tama, pero parang tinatamad siya o walang drive yung mga ginagawa niya. Kumbaga, wala siyang tunay na passion para sa bayan. Kaya maraming galit, maraming nanghihinayang kung bakit siya yung pinili natin. Pinili ng taong bayan. Okay. See? The devil card. May mga tao sistema na kumukontrol sa kanya dito. So, maraming rumors or haka-haka dito, no? Pero nakikita to sa sa tarot reading or sa cards. So, hindi siya totally free sa mga desisyon niya. May kasamang greed, pride, at takot, mawala ng kapangyarihan, no? So, kaya kahit mali na, pinipilit pa rin kasi ayaw bumitaw sa power kasi kontrolado niya lahat. Yung mga negosyo nila or mga hidden agendas na hindi natin alam, which is personal, no? So, yung mga ginagawa nila, no? Nakokontrol nila kasi nasa taas sila. Okay. So, wala siyang action sa mga importanteng bagay. We see it, pero not literally na meron talaga, no? So, parang naghihintay lang siya kung ano ang mangyayari. That's the real case. So, may mga isyong pwede niyang sabihin totoo, tulad ng tungkol sa mga sabungero, no? Pero, nanahimik siya. Tahimik din siya kapag kailangan siyang magsalita. Pero, that's his rule. Yun yung ginagawa niya. May pinapakita naman sa media, pero hindi naman talagang totoo lang. Totoo. Ito lang. Yes, we do it. But hindi talaga yung, like, sa puso talaga. Ganun. Okay. Magaling sa pagpakitang tao, no? Pero kulang sa laman. Nafe-feel din natin yan. We have our guts, no? Puro galing sa camera at salita, no? Pero pagdating sa gawa, hindi sapat. It's not enough. Baga, para siyang entertainer sa tunay na pinuno. Mukha lang maayos pero kulang sa sustansya. Anong bagay ba or ganung mga scenarios? Presidente siya, pero ayun lang. Presidente lang. Okay. Wala siyang emotional connection sa tao din. So, hindi siya bukas sa damdamin ng masa. Oo. Lalo na sa mga nagdadalamhati dahil sa mga nawawala, para wala siyang paki dito. Iba yung mga prioritization niya. So, malamig at detached ang niya dito, enerhiya.
pagdating dun sa mga issues na mga ganun. Okay. As of now, no, nasa defense mode siya. So, ayaw niyang aminin kung saan siya nagkamali. Actually, lahat binabalik sa media eh. Dilawan o ibang tao. Ganun yung ginagawa niya. So, ayaw niyang tumanggap ng responsibility. Kaya nga yung ibang ano, no, yung iba nating ano, alam nating dapat mabagsak. Uy, biglang umangat. Kasi, he used it para takpan din siya. He used them. Para takpan yung mga mali or mga anomalya niya. Okay. Ano din siya, ano, sa harap ng ano niya, sa harap ng camera, lagi siyang tagumpay. Yung ano, mga event or anything, mga balita. May mga pa-event, pa-picture, pa-project. Parang laging okay lahat. Ganun yung nasa media. Pero lahat ito ay panglabas lang, no? So, hindi ito sumasalamin sa totoong kalagayan ng bansa. And we know that. Alam niya ng taong bayan kasi tayo yung ano eh, tayo yung andito. So, alam natin ang nangyayari, especially sa atong, kung saan tayo nakatira. We can really see that one. And sa totoo lang, no, siya mismo ay ano parang bihag sa loob ng gobyerno din. So, hindi siya ganap na malaya kasi may kumukontrol din sa kanya. May mga taong nagpapaikot sa kanya at dahil dito, hindi niya kayang gumawa ng matapang na desisyon para sa atin. So, lahat is more on personal interest, mga negosyante, some of them is mga illegals. Yes. Okay. Actually, sinusubukan niyang ano balansehin ang mga ano, lahat ng mga nahihirapan dito, pero walang malinaw na direksyon eh. Puro ano lang, puro pakiusap, puro pagsalo ng gulo, pero walang solusyon ang nangyayari. So, hindi siya stable bilang leader. Ganun siya. Okay, this card is very common, no? The Tower. So, ano may paparating na malaking pagbagsak. Maaring skandalo to, issue, o tuluyang pagkawala ng ano, suporta. Kasi maraming na-disappoint. Maraming nabudol sa kanya. Kahit hindi inayos, no, baka biglang bumaliktad ang lahat. So, ito ay warning ng tarot, no, na kung hindi siya magbago, hindi siya magbabago, syempre may mababagsak siya. There is something na mangyayari na hindi niya magugustuhan. So no, okay. This time, no, panahon na ng pagbabago. Okay, hindi ito literal na death or anything na kamatayan, kundi pagtatapos ng isang sistema o yugto. So kung ayaw niyang magbago, ang tadhana ng gagawa ng paraan para sa kanya na pilitin siya. So walang forever sa trono kung hindi ka marunong makinig. So kailangan din niyang bigyan ng reflection yung sarili niya sa mga ginagawa niya para at least there's a changes na mangyayari. Kasi sirang-sira din siya sa image ng lahat, especially in our OFW. So, okay. Ito ang sinasabi ng tarot, guys So, hindi ito para manira, kundi para ipakita kung anong energy ang lumalabas sa likod ng press con at event ng mga BBM. Kung talagang mahal mo ang bayan, harapin mo ang nawawala. Mga issue at mga taong nagugutom, no? Mga naghihirap, victims of drugs. Ganun. So, at para naman sa mga nanonood, okay, huwag tayong bulag sa camera, guys. Huwag tayong pipe sa katotohanan. At huwag loyal kung wala nang respeto sa'yo ang mismong binoto mo. So, yun lang for today's reading. Sana ay nagustuhan nyo at naintindihan nyo. Okay, this reading is based on the energies, no? So, yung nakikita natin, yung enerhiya niya ngayon. So, yun lang yun, guys. Ingat kayo. Bye.